Hi! Happy birthday to me! Kaya pupunta kami ngayon sa City of Dreams. Dahil nakuha na ng sisterette ko ang kanyang LTO license, siya na yung nagdadrive para sa family and ako baka sa next month pa ako makakuha ng aking license. So ngayon, napili naming way papuntang City of Dreams is through Buendia, yung Quiapo, kasi yung EDSA super traffic. So, itong City of Dreams pala na ito, located pala siya sa Asiana. Ang bongga pala dito sa City of Dreams. Never ko na-imagine na makakapunta ako dito. Todo na sa akin yung SM. Masaya na ako sa SM eh. Tsaka parang nakaka-intimidate. Parang feeling ko, pag wala kang pera, bawal ka pumunta dito. Pero, dahil sa TikTok, na-find out ko na kahit wala kang ganong kalaking pera, pwede ka makapasok sa City of Dreams, tapos kain-kain ka lang dun sa mga restaurant. Kaya syempre, itatry ko na yan para makita ko kung ano ba itsura ng City of Dreams. Okay, nasa City of Dreams tayo. Pag nagbukas sa sasakyan, unahin yung katawan nyo. Ha? Mahal ang mga katabi naming Grabe talaga, sobrang mahal ang mga sasakyan na katabi namin, kaya sobrang ingat kami sa pag-park. Kakaloka. Magaling sa manlalaro, ako lang pinanser. Oh, joke-joke lang to ha. Hindi talaga kami magsusugal dito. Kakain lang kami. Gusto lang namin makita kung ano ba yung nasa loob ng City of Dreams. Hindi kami talaga nagsusugal, guys. Joke lang yan. Dito, social. Uy, ang social nito po, lo. K-Season 88. Uy, picture mo daw siya. Nakakita na. Oh, ayan. Sige, pictures. Dahil sobrang ganda ng hallway nila. Guys, pagbungat pa lang yan. Sobrang ganda na. Tapos may nakita pa kaming Porsche na nasasakyan. Nagpa-picture talaga si Mother. Kasi sobrang ganda. Ang yayamanin ng mga tao dito. Pero yung iba parang napansin namin, parang nakapambahay lang sila. Pero go na yan. May sigarilyo. Pero ang bango, di ba? Sila, hindi ikaw. Dalawa ko naman nahawakan yung Porsche. Ang bango dito. Ay, ka dito. Picture mo daw siya. Dito tayo dumaan, no? Green tea ba to? Sige, pasok. May mama. Oh, gato pala pumasok dito. Sundan mo na ng anes, ha? Bala mo talaga gato pinto nyo nga din, inaanay. Sa bahay namin, gano'n pinto. Oo, gusto lang pinto ko yan sa bahay. So ayan, nakapasok na kami sa City of Dreams. Grabing security dito nila ha. Very mahigpit pero very friendly ang mga staff. So, ang bango ng place. Amoy green tea. Tapos ang vibrant, ang ingay. Tapos may casino pala to sa loob, guys. And ngayon, pupunta na kami sa The Wave. So yung The Wave, yun yung nakita ko sa TikTok na parang masarap kumain. Sabi ko, okay dito kasi overlooking. Tapos makikita mo talaga yung mga building, very cold ang color. So sabi ko, puntahan yan. Eto, pagdating namin dun sa may pinaka-deck, tinignan namin yung concierge. Tapos nagtanong kami kung pwede ba mag-swimming dito kahit walk-in. Wawal pala. Kailangan naka-check-in ka talaga sa Nobu or the City of Dreams. Ewan ko kung anong hotel yan. Pero mura lang daw dito. Bali-balita ko nasa 4K lang. Pwede na. Tapos nagtanong kami kung pwede ba kami kumain dun sa may Wave Restaurant or walk-in. Sabi nung attendant, oy, pwede ma'am. Go lang kayo dyan. Pasok lang kayo. And then tinignan din namin. Tingin kami kung pwede mag-picture-picture, ganyan. Siyempre, ang ganda ng place eh. Tapos, pumunta na kami dun sa mismong Wave Restaurant. Though, in-expect naman namin na mahal talaga yung Wave Restaurant. Kaso, alam mo yung feeling na parang, ay, parang sobrang mahal naman nito. Parang makukuha ko na to sa sa Mary Grace, sa may level 1. So, nag-cancel na lang kami, 'di ba? No shame in in, saying no. So, pumunta na kami doon sa level 1, tapos naghanap-hanap kami ng restaurant na pwede kainin. Kasi parang, ang init, tapos, ewan ko, parang hindi lang namin siguro na-appreciate. Kaya, bumaba na lang kami. And, ayun, to find out, napagastos pala kami talaga dito ng bongga. Mas mahal yung napuntahan namin. Ay, nako, Diyos ko, Lord. So, ayan nga, nakita niyo yung kapatid ko. Binulungan ko yan, sabi ko, be, check mo yung yung listahan kung pagkano ba yung mga pagkain dyan. To find out, nako, super mahal. Pero dahil nga nakikita ko rin to sa social media, tapos birthday ko naman, sabi ko, treat ko na rin yung family ko dito. Minsan lang naman ako mabubuhay, treat ko na sila, ani ng pera. So, yan yung mga panahon na sinasabi mo, ani ng pera. Tapos, kapag bayaran na, asa ng pera. So, ganun. Pero, no regret guys, sobrang saya nitong Wolfgang experience namin.
Ang bibilis namin dito kumain, guys. Dapat pala, pag mga sosyal, medyo mabagal ka lang kumain. Tapos super explain sila kung ano yung mga food na hinahanda nila sa'yo. Tapos may taga-serve sa'yo. Tapos alagang-alaga ka nila. Tapos, ang sarap. At saka parang hindi nila kami pinagtatawanan kasi nga di naman kami laging nakain dito. First time nga namin kumain dito. Siyempre, hindi namin alam kung paano hawakan yung mga bagay-bagay at paano, yung demeanor. Unang kagastusan dito ay ang salad. Yung salad na yan ay worth 700 pesos. Yan daw ang kanilang house salad. So, meron dyan bacon, may shrimp, tapos merong mga kamatis. Ewan ko ba saan galing tong kamatis na to? Napakasarap. Nakatry na ako ng lahat ng kamatis sa Commonwealth Market. Walang ganito. Parang manamis-namis yung kamatis nila. Ito yung parang mga nasa endorsement ng Del Monte. Yan yun. Tapos nilagay nila sa lettuce. Kung susumahin mo, parang hindi naman talaga to 700 eh. Parang kaya to ng 250 eh. Pero dahil nga nasa Wolfgang ka, tapos ganyan, sinaserve ka talaga nila, Tapos tatanungin ka kung may allergy ka, ganyan, di ba? Parang minsan siguro sa buhay natin, ma-experience man lang natin yun, yung mga ganito, Go-go lang natin yan. Alam mo, nung una, sa totoo lang, na-awkward kami. Kasi lagi kami nilalapitan ng waiter. Kasi nga, di ba, sa fast food, pag nakuha mo na yung food mo, kain ka na, kanya-kanya ng kayong life. Dito, parang i-introduce ka sa server. Tapos yung server, i-explain niya sa'yo yung mga food, kung bakit nag-come up sila sa ganyang food, ano yung ingredients ng food. Tapos parang every 5 minutes, tatanungin ka nila, how was the food? How was the food? Eh, syempre, ikaw kailan ba? Rude naman kung hindi ka sasagot, di ba? Kaya sasabihin mo, it was good. Pero, very good naman talaga yung food nila. Nakakapanibago lang yung feeling na parang may nag-check sa'yo kung okay ba yung food, kung satisfied ka ba sa food. So, very awkward kami dyan. At may libreng pa tinapay. Sobrang sarap ng tinapay na to, guys. Tas may butter pa. Sabi ko, grabe naman. Ganito pala pag sosyal. So, ayan, hinatin na namin yung 700. At ito pa. Lumapit pa sila para maglagay lang ng pepper. Eh, pwede naman ilagay yung pepper dyan, tapos kami na yung maglalagay. Tapos, tinutulungan talaga nila kami. Ayan, kikita nyo sa video. Hindi kami sanay lang pinagsisilbihan. Kasi, saray kami yung nag-serve or kami yung parang sarili namin. Kami yung kumakain sa sariling buhay namin, gano'n. At ito pa, ingat na ingat kami dyan, guys. Kasi, syempre, malay mo, maipit yung isang tela dyan, masama lahat ng plato, madulas, di ba, madisgrasya. Pagkano yung mga kubyertos dyan, at saka mga plato. Kaya tinanong namin si ma'am na nagsaserve sa amin, kung paano kapag nabasag yung isang plato, pagkano po yung bayad. At alam niyo, sabi nila, ay, hinahayaan lang po namin. Ay, sabi ko, ganito pala pag mayayaman. Pag sa iba kasi, pag nakabasag ka, ay naku, bayad ka talaga, sinasabi ko sa inyo. At dumating na nga ang mahal naming steak. First time namin kumain ng steak, guys, na as a family. Kasi yung natatry lang namin na steak, yung tag 1,000, unlimited steak na. Kaya hindi namin alam kung ano ba talaga ang totoong taste ng steak. At eto, may partner daw yan na dapat na veggies, tas may starch, yan yung tawag nila dyan. So, ang mahal ng mashed potato nila dyan, 500, ganun lang yung kaliit, tas asparagus, 500 din. Pero, ay nako, medium rare, ito yung porterhouse na sinasabi nila. Ang presyo nito, guys, 8,000. Good for sharing na daw yan. So, parang 1 kilo siya. Pero guys, sobrang sarap ng steak. Ito yung first time ko makakain talaga ng steak na, ay, ganito pala lasa niyan. Ay, malambot pala siya. Ay, dapat, nagme-melt pala siya sa mouth mo. Sobrang craving satisfied. At guys, sobrang init ng plato na yan. Napaso ako, nahawakan ko yan. Alam nyo, hindi ako nag-react. First time sa buhay ko na napaso ako na hindi ako sumigaw, hindi ako gumalaw. Kasi pag gumalaw ako, baka mabasag ko yung plato. 10,000. So, nag-iingat talaga ako ng malupit dyan. At nakita nyo naman yung doneness, diba? Medium rare. Tapos, explain niya daw na yung sinaserve niya sa amin, yan daw yung pinakamalambot na part ng T-bone. Tapos, ganyan yung itsura. Sabi niya, hindi naman hemoglobin daw tawag dyan. So, hindi yan dugo-dugo. Pero, kung ikaw gusto mo ng yung doneness mo, yung parang lutong-luto talaga, pwede rin naman. So, depende yan kung ano yung taste mo. So, para sa amin, tinanong namin, dahil ngayon hindi kami maalam sa steak and everything, tinanong namin kung ano yung recommended para sa porterhouse too na steak. So, ayan, hiniserve na sa amin yung steak. Sobrang sarap, guys! At sobrang sarap ng sauce na in-house nila. Yung tomato, parang tomato sauce yun eh. Tapos, may ayan, kita nyo guys, pati patatas sinaserve sa amin, di ba? Parang ikaw, sanay ka na kayo lang kumakain, di ba? Yung ilalapag lang sa inyo yung pagkain, tas kayo ng bahala mag-distribute.
nakaka-awkward talaga guys. Parang feeling ko, hindi ko to deserve. Deserve ba namin to? Parang kaya na namin to. Dapat kami na yung nagsiserve sa sarili namin. Pero guys, sila talaga super serve. Tapos, chinecheck talaga nila kung okay kami. Alam mo, tawa-tawa lang kami dyan. Pero na-awkward na kami talaga dyan, promise. Hindi talaga kami sanay, promise. O diba? Pati paglalagay ng sauce sa asparagus, sila pa naglalagay. Ewan ko kung dahil ba walang customer, kaya super asikaso sila sa amin. Or ganito talaga pag sa mga fine dining, ewan ko ba? Hindi ko alam dahil wala akong mapagkokomperahan. Tayo dito po. Ito pala po sa pinagsisilbihan. Ay, kita yung food. Ito pala dito, pag social. Hindi, mama naman. Pinagsasalo ka ng mga patatas, ganyan. So, let's eat! Nakaka-proud talaga, guys. Alam nyo ba dati, sa mga fast food lang kami, hindi pa nga namin ma-afford yung fast food eh. Parang sa amin, pag mag-birthday ka, tsaka ka lang magpa-fast food. Ngayon, medyo nakaka-LL na kasi nga, di ba, naigapang kami ng mother namin. So, nakapag-aral, nakapagtapos, nakahanap ng work. So, ngayon, na may kaunti, nagtatry-try kami ng mga bagay na hindi namin natatry noon. So, iyan. Thank you, mother. So, tinitreat namin si mother ngayon sa mga field trip. Thank you so much. Thank you so much. Thank you po. Bless you. Oh, nag-blow ka na, oh. Nag-wish ka? Hindi ka nag-wish. O, di ba may pakanta pa? Thank you so much, Wolfgang family. Tari, baka family. Kala mo, isang beses lang naman kumain, family agad. Pero overall experience, super superb. Value for the money. Para sa amin yung value for the money, nakadepende sa yan, base sa kung ano yung na-experience mo. Pero para sa amin na hindi nga nakakakain sa mga ganito, parang nasulit talaga namin. Sobrang saya namin at naka-experience kami ng totoong steak, diba? So next time, alam na namin kung anong taste ng totoong steak, diba? So overall, ang nagastos namin dito is naka 12,437 kami.